Sa probinsya ng General Nakar sa Infanta Quezon at Rizal, matatagpuan ang mga matataas na bulubundukin ng Sierra Madre. Makikita dito ang ganda ng kalikasan at mga likas na yaman na tunay na pinapahalagahan ng mga katutubo dito. Ngunit nabalot ng pangamba ang mga naninirahan sa paligid ng bulubundukin na ito dahil sa napipintong pagtatayo ng isang mahalagang infrastruktura ng pamahalaan. Dito sa Kaliwa River sa General Nakar, Quezon, itatayo ang Dambuhalan Dam kung saan inaasahan na malaki ang may tutulong nito sa mga residente sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Ngunit ang mga pamilya nakatira na malapit sa itatayong dam ay patuloy na nangangamba sa posibleng magiging epekto nito sa kanilang pamumuhay. Nangangamba ang mga katutubong dumagat dito dahil malapit lamang sa kanilang taniman ang itatayong dam. Hindi ngayon nila alam kung kasamang malulubog sa tubig ang kanilang mga kinabukasan. Yung lupa namin kasama hagip sa lulubog, paano po naman kami, yun na, doon kami nabubuhay. Itong aming daan, pag iyan po ay naabot nung sinasabing label ng dam, di lulubog yan, paano na kami? Kung hindi kami magbangka, mabuti kung may bangka. Ayon kay Marcelino Tena, presidente ng Samahan ng mga Katutubong Agta at Dumagat, tila wala sa proseso ang ginagawa ng MWSS na pagtatayo ng dam. Pinapraso na kami ng MWSS para din sa pagtayo ng dam. Gusto nila i-construction agad ang dam na wala pa man lang, hindi pa namin alam kung ano yung kanilang proyektong dam. Aabot sa 424 na tahanan ang apektado ng pagtatayo ng Kaliwa Dam sa Quezon. Ang mga taga-barangay Daraitan sa Tanay Rizal ay nangangamba rin na baka biglang lumalim ang ilog sa kanila at maapektuhan ng ilang tahanan dahil ilang kilometro lamang ang layo sa kanila ng gagawing Kaliwa Dam. Ilang kaukulang permit na lamang ang kinakailangang kumpletuhin ng MWSS para masimulan na ang proyekto. Kabilang dito ang clearance mula sa mga katutubo dahil mismong ang mga ancestral domain na ang dadaanan ng linya ng dam. Sa gitna ng naaprubahang proyekto, muli namang lumutang ang alok ng Japanese firm na Global Utility Development Corporation o GUDC na mas mura umano at environment friendly na magsisilbing alternatibo sa Kaliwa Dam Project. Isang dekada na umano itong inaalok ng Japanese company sa pamahalaan. Isang weir o mababang dam na may 7 meters ang taas ang plano nilang itayo na kaya mag-supply ng 550 million liters per day kumpara sa Dambuhalan Dam na 62 meters ang taas na magbibigay naman ng 600 million liters per day. Ayon pa sa GUDC, mas mura ang kanilang alok na 410 million US dollars kumpara sa 800 million US dollars na MWSS Dam Project. Wala rin anyang gagastusin ng pamahalaang Pilipinas dito sa ilalim ng 25-year Build, Operate, Transfer Scheme kumpara naman sa China-funded projects na pautang kaakibat ang 2% interest rate. Matatapos rin agad ang proyekto na ito sa ilalim ng Administrasyon Duterte at hindi tulad umano ng Kaliwa Dam na lalagpas sa termino ni Pangulong Duterte. Bakit nga ba hindi ito naaprubahan? Hindi sustainable. Pagka tagtuyot, baka wala siyang tubig. Sayang din. Bakit ka maglagay ng dam, walang tubig? Sa paliwanag rin ng Department of Finance, 2013 pa lamang ay nakapagdesisyon na ang pamahalaan na ang makapagbibigay ng solusyon sa kakulangan sa tubig ay ang pagtatayo ng isang dam at hindi isang weir o isang mababang dam na umaasa lamang sa agos ng tubig. Ayon naman sa MWSS, kontra sa datos ng GUDC, mas mura ang dam project na ito na may 12.2 billion pesos o 248 million US dollars. Noong May 29, 2014, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, naaprubahan ng NEDA Board ang New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Nagkaroon lamang ng linaw ang pagsisimula ng proyekto nang malagdaan ng loan agreement sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at China President Xi Jinping nang ito ay bumisita sa Pilipinas noong November 2018. Bagay na iginigiit ng MWSS na isang dahilan kaya hindi na maaaring tumanggap pa ng anumang unsolicited proposal. Pirmado na yan. Tagal na. Nung dumating dito si President ng China, tapos na yan. Pirmado na yan. Dahil sa panawagan na rin na transparency sa loan agreement na pinasok ng pamahalaang Pilipinas sa China, inilabas ng DOF ang kopya ng kasunduan sa website nito. Nakapaloob dito ang mga kondisyon ng pagpapautang ng China para sa Kaliwa Dam Project. Bagamat itinuturing ng done deal ang proyekto na ito,
Hinihintay pa ng MWSS ang engineering design ng itatayong dam. Tiniyak rin ng pamuluan nito na hindi sisimulan ng proyekto hanggat walang katiyakan ng relokasyon ng mga pamilyang maaapektuhan ng dam project. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, General Nakar, Quezon.